views and opinions expressed in this program are those of the individuals involved and do not necessarily reflect the official policy or position of Radyo Agri 90.1 FM management. Arangkada magsasaka, usapang RCEP na. Modernong pagsasaka, kaagapay ng magsasaka. Aarangkada ang magsasaka sa tamang makinarya. Isang magandang araw at ani po sa ating mga tagapakinig at sa mga nakatutok ngayon sa ating live via Radyo Agri 90.1 FM Facebook page. Welcome po sa panibagong episode ng Usapang RCEP. Ako po si Pia. At ako naman po si Gian. Kami po ang inyong makakasama at makakakwentuhan tuwing Miyerkules at Biyernes, 10 a.m. to 11 a.m. Ayan. So, bago tayo mag-umpisa po, babatiin po muna namin ang aming mga butihing direktor dito po sa PhilMec. Ang ating Director 4, si Sir Dionisio G. Alvindia. Good morning po, sir. Ang ating Director 3, si Sir Joel V. Dator. Ang ating ACD Chief and Interim Director for Extension Support, Education and Training Services na si Sir Elijah Davalos. Good morning po. At ang ating BPED Chief and Interim Head ng Coconut Trust Fund, Facility Management and Operations Division na si Sir Andy Tuates. At ang ating LSD Chief and Interim Director for Research and Development, si Sir Nelson Santiago. Magandang umaga po. Binabati rin po namin ang aming Section Head ng STIPS, si Sir Jet Molek Subaba, at ang Section Head naman po ng STIDS na si Ma'am Bess G.S. Magararo. At syempre, mainit na pagbati rin po sa ating mga tagapakinig ngayong araw. Especially po sa ating mga security guards at sa mga magigiting nating driver na kasalukuyan pong nakatravel ngayong araw. Naway mag-ingat po kayo. Yan. So, sa usapang RCEP po, ay tatalakayin po natin ang mga mahalagang impormasyon tungkol sa RCEP Mechanization Program ng PhilMec. Kabilang ang mga layunin po nito, ang mga benepisyo para sa mga magsasaka at kung paano po ito nakakatulong sa pagpapabuti ng produkto at pagiging competitive ng sektor ng agrikultura sa bansa. Yan. Nung nakaraang episode po ay tinalakay po ni Ate Pia at ni Carl ang impormasyon tungkol sa crop establishment, pati na rin ang mga dagdag na impormasyon tungkol dito kasama si Sir Roland Ruiz, Science Research Specialist 2 mula sa Facility Management and Field Operation Division ng PhilMec. Ayan, kung na-miss nyo po ang episode na ito, ay maaari nyo po itong panoorin sa Facebook page ng Radio Agri 90.1
PhilMec at sa official Facebook page po ng DA PhilMec. Yan, tama ka dyan, partner. So, bago po tayo magpatuloy sa ating programa, ay narito po muna ang mga impormasyon at mga aktibidad tungkol sa RCEP Mechanization Program. Panoorin po muna natin ang balitang RCEP. PhilMec nakilahok sa Farmers Day Pangasinan. Nakilahok ang PhilMec sa pagdiriwang ng Farmers Day sa Bayambang, Pangasinan bilang exhibitor noong March 31. Ipinakilala ng ahensya sa mga bumisita ang agenda nito, gayon din ang programang RCEP Mechanization. Layunin ng aktibidad na itampok ang mga produkto at serbisyong handog ng mga kalahok sa exhibit. 17 batches ng RCEP training courses isinagawa. Mula March 24 hanggang April 4, nagsagawa ang TMTD ng mga pagsasanay para sa mga benepisyaryo ng RCEP Mechanization Program. Umabot sa 41 FCAs o 142 FCA members ang lumahok sa training course on the operation and maintenance of rice machines at training course on the Rice Processing System o RPS. 9 TMTD staff pasado sa NC2 assessment. Upang maging ganap na accredited training center ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA ang PhilMec, sumailalim sa National Certificate 2 Assessment for Rice Machinery Operations ang siyam na TMTD RCEP staff ng PhilMec. Ipinamalas ng mga PhilMec trainers ang kanilang husay at kaalaman, kaya naman sila ay pumasa sa nasabing assessment na ginawa sa Gapan City noong March 27. Field validations para sa mga potential RCEP beneficiaries isinagawa. Patuloy ang pagsasagawa ng FMFOD cluster team ng mga field validation para sa mga potential beneficiaries ng RCEP Mechanization Program noong March 31 to April 3 sa ilang bahagi ng bansa. Kabilang sa mga probinsya ang Nueva Ecija, Tarlac, Zambales, Isabela, Quezon, Iloilo, Aklan, Capiz, Zamboanga del Sur at Zamboanga Sibugay. Operational Plan Workshops patuloy na isinasagawa ng EDD. Patuloy ang pagsasagawa ng EDD ng mga orientation workshops para sa mga FCA at LGU beneficiaries ng RCEP Mechanization Program mula sa mga probinsya ng Kalinga, Ifugao, Sorsogon, Albay, North Cotabato, South Cotabato at Sultan Kudarat mula April 2 hanggang 4. Layunin nito na bigyan ng mga FCAs ng kaalaman at kasanayan sa paggawa ng operational plan. Mga RPS beneficiaries sumailalim sa training workshop. Nagsanay ang mga piling FCA at LGU beneficiaries mula sa Southern Leyte at Lanao del Norte sa isang training workshop on Rice Processing Enterprise noong March 11 to 14 at 17 to 20. Ang layunin ng workshop na ito ay mapalalim ang kaalaman ng mga FCA sa mga pamantayan, proseso at sistema sa paggamit at pamamahala ng rice processing system. Makinaryang RCEP patuloy na ipinamamahagi. Patuloy ang PhilMec sa pamamahagi ng mga makinaryang RCEP sa probinsya ng Kalinga at Nueva Ecija noong March 28 at April 2. Tumanggap ang Katao Pagbiyagan Association for Development ng Tabuk City, Kalinga ng isang unit ng Rice Combine Harvester, samantala nakatanggap naman ng Riding Type Transplanter ang Novaliches Development Cooperative, Limpar Farmers Irrigators Association, at Valley Primary Multipurpose Cooperative sa Nueva Ecija. Ayan, at yan po ang mga impormasyong hatid sa atin ng Balitang RCEP. Para po sa karagdagang update sa RCEP ay bisitahin lamang po ang Facebook page ng DA PhilMec o ang website ng RCEP Mechanization Program sa www.rcep.philmec.gov.ph. At huwag din po nating kalilimutan na i-hit ang like button at i-share po ang ating live. Time check, ang oras po natin ngayon ay 10:17 in the morning. Ayan. So,
Bago tayo magsimula, partner, sa ating talakayan, ay bumati muna tayo sa mga nanonood sa ating live stream. Ayan, so watching from San Jose, Occidental Mindoro, ang Samahang Magsasaka ng Bubog at San Agustin. Good morning po sa atin si Miss Leticia Luis Garcia. Good morning din po kay Ma'am Myra Luna Hugado, watching from San Isidro, Pontevedra, Negros Occidental. Ayan, so watching din sa ating Facebook page na DA Filmex. Hello po from GFA Guevara, La Paz, Tarlac. Good morning po kay Ma'am Ella Corcuera. Ayan, good morning din po kay Sir William Doroni. Ayan, happy watching po. Ayan, so ngayong episode po ay makakasama po natin si Sir Frederick M. Saludes, ang Senior Science Research Specialist mula sa Development Communication Division ng Philippine Rice Research Institute or PhilRice. Ayan, so tatalakayin po natin ang kahalagahan ng fertilizer application. So magandang araw po, Sir Frederick. Ayan, morning, sir. Magandang araw, Pia and Gian. Magandang araw din sa mga nakikinig at nanonood po sa ating programa ngayong araw. Sir, baka may gusto kayong i-shout out. Binabati ko siyempre yung mga kasama ko dyan sa DevCom Division ng PhilRice. Hello. Yung misis ko, binabati ko na rin. Belated Happy Anniversary. Happy anniversary po. Ayan. Para po umpisahan ang ating talakayan, sir, maaari nyo po bang ibahagi sa ating mga listeners at viewers kung ano po ba ang fertilizer application at ano po ang kahalagahan nito sa ating palayan? Yun. So, isang mahalaga na pamamahala sa ating tanim ay yung pong pamamahala ng pataba. Actually, dahil sa tuloy-tuloy na pagtatanim, yung lupa kasi natin ay nababawasan ng sustansya dahil sa tinatawag na crop removal. So, lalo kung intensive yung pagtatanim natin o tuloy-tuloy. So, kung ang lupa ay kulang na sa sustansya, ibig sabihin, kailangan nating palitan or dagdagan yung sustansya na kukuhanin or kakainin ng ating halamang palay. So, napakahalaga na mayroong sapat na pagkain para ma-develop yung bunga ng ating palay. So, kung kulang, kailangan nating dagdagan sa pamamagitan ng paglalagay ng mga organiko at inorganikong pataba kung kailangan na ng lupa. So, napakahalaga yung tamang pamamahala ng pataba para ma-attain natin yung ating minimithi na ani. Dahil may mga variety tayo na mataas ngang umani, pero kung kulang naman yung inyong ilalagay na pagkain sa kanya, baka hindi niya maabot. So, ito yung isa sa napakahalagang pamamahala doon sa ating tanim na palay. Sir, pwede po ba kayong magbigay ng example po kung ano po yung organic po at inorganic na pataba para sa ating palay? Ayun, yung karaniwan na ginagamit ng mga magsasaka kasi natin ay yung mga commercial. Ito yung mga inorganic na pataba gaya ng triple 14 o yung complete, yung urea, yung ammonium sulfate. Yan yung mga karaniwan na inorganic na pataba. Yung organic naman, ito yung minsan nabibili, yung commercial organic fertilizer, or yung iba naman, gumagawa sila ng sarili nilang organic fertilizer, gaya ng compost, o kaya gumagawa rin sila ng vermicompost. So, maganda rin yan na ilagay sa ating lupa. Yan. Sir, kung kung hindi po sapat o sobra yung paglalagay, sir, ng pataba, ano po yung mga posibleng mangyari sa ating palayan? Ayun, so unahin natin yung
kulang. Siyempre, parang tao rin yan. Kung kulang yung pagkain mo, so nagiging bansot. Ganon din dun sa palay. So kung kulang, hindi siya makapag-produce ng tamang dami ng tillers o yung suwi niya. So kung kakaunti yung suwi, ay kakaunti rin yung mapuproduce na bunga. So kung sa development ng kanyang uhay ay nagugutom siya. So doon sa proseso ng pagdevelop ng kanyang butil ay kakaunti lang yung bilang ng butil kada uhay ang napuproduce. So kung kaunti yung mapuproduce na bilang ng butil, so hindi na yung madadagdag kahit magdagdag ka pa ulit ng pataba. Doon naman sa sobra, so hindi naman palaging ang attitude ng farmer karamihan pag sobrang dami nung ilalagay mong pataba ay mas mataas yung ani. So mali rin po yun kasi minsan nagiging sobra yung dahon o tiller ng palay kumakapal. So ang tendency niya naging favorable yung condition para sa mga peste. So nagiging kaakit-akit siya sa mga peste. At the same time, yung puno at dahon ng palay ay masyadong malambot. So madali siyang matumba o kaya naman madaling masugatan. Lalo pag mahangin, nagagasgas yung mga dahon. So yung sugat na yun, pwedeng pasukan ng mga sakit. So yun din yung disadvantage ng sobrang dami ng inilalagay natin na pataba. In connection po dun sa tanong po ni Ate Pia, sir, paano naman po yung tamang paggamit or meron po bang parang time span kung kailan po pwedeng maglagay ng pataba? May Ayun, sinusunod po ba tayong gano'n? Napakagandang tanong yan kasi mas mainam na yung ating mga kababayan ay mayroong tamang basihan nung paglalagay ng pataba natin. Actually sa PhilRice, sa palay check system, itinuturo natin yung tinatawag na right eat. So dapat tamang elemento, tamang amount at timing ng paglalagay ng pataba. So ito yung inaalam kung tama anong mga elemento or sustansya yung kailangan ng pataba natin, gaano ba siya kadami yung ating ilalagay base doon sa itsura ng palay natin at kailan ba siya dapat ilagay, kung anong stage ba yung elemento na to mas kailangan. So may mga pwede po tayong gamitin like yung -1 element technique na yan ay pwede naman pong kahit yung farmer pwede niyang isagawa para siyang simpleng soil analysis. Then meron din tayong rice crop manager. So yung mga techie, so isa siya kasing computer based. May application na po. Meron siyang app or pwede rin yung technician, yung taga-DA yung magsagawa ng recommendation para sa inyo. At doon sa timing, meron tayong pwedeng i-download na LCC app. So, base doon sa kulay ng dahon, pwede mo siyang malaman kung kulang na ba ng nitrogen. So, pag sinabi ng app, kailangan mo na mag-apply ng ganito. So, timing yung paglalagay ng pataba natin. Para po sa mga karadyo agri natin na techie or yung mga young farmers natin dyan, meron po tayong app para po malaman natin kung paano po magpataba or tuwing kailan. Ayan. So sa mga karadyo agri po natin, sana po ay nakapag-take down notes kayo at makatulong po ang impormasyon na ito para sa inyong palayan. Ayan, so sa mga nagpaplano po na magsumite ng application upang maging beneficiaryo ng RCEP Mechanization Program, ay narito po ang listahan ng PhilMech Office by Region kasama na rin ang mga focal persons na maaari po ninyong i-contact.
Para po sa Luzon A, Region 1 covering Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan. Ang atin pong PhilMec office ay matatagpuan po sa PhilMec FMFOD, Science City of Muñoz, Nueva Ecija. Hanapin lang po natin si Sir Roland F. Ruiz or tawagan po natin siya sa 0951-541-4859. Para naman po sa Region 3 covering Aurora, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac at Zambales. Same lang din po sa Science City of Muñoz, Nueva Ecija. Ang hanapin naman po natin ay si Ma'am Merlinda Tiramento or tawagan po natin siya sa 0936-137-2292. Para naman po sa Luzon B, sa Region 2 po covering Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya at Quirino, pwede po tayo magtungo sa Department of Agriculture Regional Field Office 2 sa San Gabriel, Tuguegarao City, Cagayan, at pwede po natin kontakin si Sir Ryan Duyag sa 0927-344-7351. Sa CAR naman po, covering Kalinga and Ifugao, pwede po tayo magtungo sa Department of Agriculture Regional Office 2 sa San Gabriel, Tuguegarao City, Cagayan. At pwede po natin hanapin at kontakin si Miss Laika Jane Pascual sa 0905-691-7462. Para naman po sa Luzon C, Region 4A, Quezon City, Laguna, Cavite, ang atin pong PhilMec office ay matatagpuan sa Agricultural Training Institute, Diliman, Quezon City, Metro Manila, at hanapin lang po natin si Ma'am Josephine Valdez or tawagan po natin siya sa 0977-822-9420. Para naman po sa Region 4B, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro at Palawan, ang atin pong PhilMec office ay matatagpuan sa Palawan Research and Experiment Station, Santa Monica, Puerto Princesa, at tawagan lang po natin si Sir Kenneth Calderon sa 0906-841-4917. Para naman po sa Region 5 covering Camarines Sur, Albay, Masbate at Sorsogon, ang atin pong PhilMec office ay matatagpuan sa Department of Agriculture, Regional Field Office number 5, Pili, Camarines Sur, at hanapin lang po natin si Sir Joseph Corporal Jr. or tawagan po natin siya sa 0950-984-4402. Para naman po sa Visayas, sa Region 6 covering Aklan, Antique, Capiz, Negros Occidental at Iloilo, maaari po tayong magtungo sa Villar Sipag Farm School, Barangay San Jose, San Miguel, Iloilo, at pwede po natin kontakin si Miss Catherine Casiano sa 0965-693-0843. Para naman po sa Region 7 covering Negros Oriental and Bohol, pwede po tayo magtungo sa DA Patco, Barangay Look, Dumaguete City, Negros Oriental, at pwede po nating kontakin si Sir Rogen John P. Flores sa 0961-204-4911. For Region 8 naman po, covering Leyte, Southern Leyte, Samar at Biliran, pwede po tayo magtungo sa PRT MDC AES compound sa Barangay Balin sa Sayaw, Abuyog, Leyte, at pwede po natin kontakin si Sir Kinen Jake G. Tenedero sa 0935-810-5453. Para naman po sa Mindanao A, Region 9, Zamboanga, Sibugay at Zamboanga del Sur, ang atin pong PhilMec office ay matatagpuan sa DARFO 9, Linienza, Pagadian City, at hanapin lamang po si Miss Aisel D. Sulampid or tawagan po natin siya sa 0997-761-6579. Sa Region 10 naman po, covering Bukidnon, Lanao del Norte, Agusan del Sur at Surigao del Sur, ang atin pong PhilMec office ay matatagpuan sa DANMA, CLRC, Dalwangan, Malaybalay City, Bukidnon. At kontakin lamang po natin si Sir John Ray Villaban sa 0931-818-0358. Ayan. Sa Region 13 naman po, Agusan del Norte, Agusan del Sur at Surigao del Sur.
Ang atin pong PhilMec office ay matatagpuan sa DA Caraga, PEDMO Building, Capitol Site, Butuan City. At hanapin lamang po natin or kontakin si Miss Jingle T. Paloma sa 0938-321-1477. Para naman po sa Mindanao B, sa Region 11, Davao del Norte, Davao de Oro, Davao Oriental at Davao del Sur, mari po tayo magtungo sa DA NMACLRC sa Dalwangan, Malaybalay City, Bukidnon. At pwede po natin hanapin at kontakin si Miss Hazel Buenavista sa 0919-799-2413. Para naman po sa Region 12, covering North Cotabato, Sarangani, South Cotabato at Sultan Kudarat, mari po tayo magtungo sa PhilMec 12 office sa DARFO 12, Regional Center sa Carpenter Hill, Coronadal City. At pwede po natin hanapin at kontakin si Sir John Ryan Modio sa 0956-724-1821. Para naman po sa BARM, covering Maguindanao del Sur, del Norte at Lanao del Sur, mari po tayo magtungo sa Office of the Engineering Division, Mafar BARM, Bangsamoro Government Center, Cotabato City. At pwede po natin hanapin si Sir Khalid Sanggakala sa 0930-346-8740. Ayan, bago po tayo magpatuloy ay magbasa po muna tayo muli ng mga shoutout at pagbati mula sa ating mga listeners at viewers na nakatutok ngayon. Para po sa mga nanonood sa RCEF Extension Program, good morning po kay Sir Derwin Villena, shoutout po from Quezon, Nueva Ecija. At kay Ma'am Violeta Baksal, hello po, watching from LGU Patarman. Ayan. At good morning din po kay Ma'am May Hilario from Canroma Farmers Association ng Negros Occidental. At ayan, may mga questions din tayo, partner, no? Ayan, so, and good morning din po kay Ma'am Arlene Detisio from, saan ba to? Ayan, so ayan, good morning po, good morning ma'am. Ayan, at good morning din po kay Sir Victor Makalalad ng San Agustin Farmers Association sa Oriental, Mindoro. Ayan, good morning din po kay Ma'am Nida Ramirez, watching from Mindoro Occidental, Women's Rotary Community Corps MPC from Occidental, Mindoro. Ayan, good morning din po kay Sir Manuel Orgas, watching from Samahan ng mga Magbubukid ng Barangay Antipolo sa Samba and Moran Talarog Irrigators Association from Sarya, Quezon. Ayan. So, special shout out din po sa ating mga katrabaho na sina Ate Pesh, Milet, Zaira, si Renren, Ayong, ayan. Good morning po sa ating lahat. Yes, good morning. So, sa pagpapatuloy po ng ating talakayan, so, syempre kasama pa rin po natin si Sir Frederick. So, Sir, tulad po ng mga nabanggit nyo kanina, Sir, yung mga hindi po nagagawang tama na sa pagtatanim, Sir, yung kulang, sobra. Ano naman, Sir, yung benepisyo kung tama, Sir, yung or sapat po yung nilalagay na pataba sa ating palayan? Yun. So, actually, kung tama yung pamamahala natin ng pataba, ay mas tipid para sa mga magsasaka. Kasi, meron na silang tamang basihan. Ito lang pala yung kailangan kong pataba. So, ito lang yung kailangan kong bilhin. Before kasi, basta lagay lang sila ng lagay. Kung ano yung minana lang diskarte noon, ay yun pa rin. So, kung tama yung paglalagay nila ng pataba, ay tipid. Binanggit na rin natin, hindi siya masyadong maberde. So, sakto lang. So, mas makakaiwas pa tayo sa pag-atake ng mga peste. So, hindi natin problemahin. At ang pinaka-aim naman natin ay makaproduce tayo ng mas mataas na ani. Dahil kung tama yung paglalagay natin ng pataba, mas mapuproduce niya yung eksaktong dami ng suwi,
So, kung right, yung timing, kung kailan niya kailangan, doon mo inilagay, mas mamamaximize o mas efficienteng magagamit ng halaman yung ilalagay natin ng pataba. Kaya, doon, mapuputos mo yung, or ma-attain mo yung potential na ani nung itatanim nating variety. Kaya, ang ginagawa natin ay patuloy natin silang ginagabayan doon sa pamamahala ng kanilang tanim. So, katuwang po kayo, katuwang Field Rice, na pwede po nilang pagtanungan regarding po sa ganito pong mga pamamahala. Pero usually po sir, sa isang hektarya po ng palayan, ilan po ang estimated na fertilizer ang pwedeng magamit? Yun. So actually, hindi natin siya pwedeng i-quantify in general. Kaya nga, nagre-recommend tayo, dapat meron kayong basihan. Kasi may mga lupa na mataas pa rin yung kanyang kalidad. So, may tinatawag kasi na indigenous nutrient supply sa lupa. Kumaga, kung marami pa yung nakaimbak na sustansya doon, so, konti lang yung kailangan mo na ilalagay na pataba. Meron naman sobrang depleted, so, baka ang kailangan niya mas maraming pataba. So, in general, wala tayong specific na dami. Pero on average, ay nasa 7, 8 hanggang 10 yung nakikita natin na nilalagay ng mga farmer. Kasi may issue din yan eh. Kumbaga, yung iba, alam nila yung kailangang pataba. Ang tanong, kaya bang bilhin ni farmer? So, yun din yung kinoconsider din ng ating pamamahala doon sa pataba. Sir, pwede nyo rin po bang i-share sa ating mga Karadyo Agri kung paano nila sir malalaman kung sapat na po ba or yung may tamang dami na napataba? Ayun. So, actually, ang Field Rice at katuwang po natin ng DA, meron tayong mga programa or meron tayong mga tools para malaman. Palagi po namin binabanggit sa kanila, dapat kilala niyo yung lupa niyo. So, dapat meron kayong at least may soil analysis. So, pwede yung ipagawa or ipa-analyze sa mga partner natin, BSWM, maging dito sa DARFO3, meron din silang service. O yung simple, pwede silang gumamit ng -1 element technique. So, pwede siyang, kahit yung farmer, ay pwede, kaya niyang gawin. At meron din siyang katuwang na Mowat app. So, kung gusto na mas specific, eksaktong kilo, pwede rin iba-ibang combination, pwede niyang gamitin yung Mowat app. Then, doon sa binanggit natin kanina, yung Rice Crop Manager. Actually, para siyang interview lang siya eh. Nasagutin mo lang ilang tanong, and then, ano ba ilagay ng lupa mo? Yan ba ay nababaha? Actually, kasama doon, yung pamamahala sa peste. Kaya, napakainam din na gamitin yung RC Mass. Yun. Then, yung timing, binanggit natin kanina yung LCC. So, mas madali kasing mawala or sumingaw yung nitrogen na pataba. Kaya kung timing yung paglalagay ninyo ng pataba, lalo ng nitrogen, mas epesyente niyang magagamit yung nitrogen na ilalagay po natin. So, mas tipid tayo doon sa ganong gawin. So, napakarami nilang option. At kung kulang pa, so andyan yung partner natin doon sa DA, andito rin po ang Field Rice. Pwede kayo magtanong sa amin. Sir, sa anong condition, sir, or panahon po mas mainam mag-apply ng pataba para sa magandang resulta, sir? Ayun. Actually, ang kinoconsider kasi natin dyan ay ano ba yung potential ng variety ninyo. So, depende talaga sa ano, sir? Isa yun. Then, yung kung kilala mo yung lupa mo, syempre, ito lang yung ilalagay ninyo na pataba. Though,
yung timing kasi na binabanggit natin, hindi naman lahat ng kailangan niya kaagad. So, sa batang palay, hindi pa niya makakakain ng madaming pataba eh. Kaya yung iba, naglalagay agad ng urea. Eh, ang urea, napakabilis sumingaw niyan. So, kung bata pa siya, konti lang yung kaya niyang kainin, nasasayang na. Kaya, kung maglalagay tayo ng pataba, sa unang yugto, dahil bata pa siya, yung mga complete fertilizer, kasi yun yung kailangan niya, yung phosphorus, para sa mas mabilis na ugat, paghaba ng ugat, yung potassium, para mas katuwang niya sa pagdevelop ng mga suwi. So, yung nitrogen kasi is pampaberde and pampabilis tumaas, papataas ng palay. So, sa later stage, yung nitrogen and potassium, mas kailangan niya na yun, lalo na sa pagdevelop ng protein. So, yung iba kasi, basta naglagay. So, mainam din yung mga elemento na kailangan ng palay, ay malaman din nila para efficient yung paglalagay nila ng pataba. Ayan, meron po tayong question, sir, galing po sa ating viewers. Ano daw po ang tamang basihan ng paglalagay ng pataba? Ayan. Nabanggit po kanina ni sir na meron po tayong mga application na maaari po natin gamitin upang pagbasihan po ng kung kailan po tayo maglalagay ng pataba. Tama po ba, sir? Ayan. Yan, tama po yan. Yun na nga lang, kung ang tanong, kung yung i-recommend ba natin is kayang bilhin ni farmer. So, sa amin po ay kung hindi po natin mailagay yung rekomendasyon, at least mailagay natin kung ano yung pinakakailangan na pataba at ano ba yung pwede mong gawin. Pwede mo ka namang gumawa ng sarili mong pataba, organic fertilizer. So, yun kasi libre lang siya, kayang-kaya mo siya gawin. So, sir, ano po yung mga, sir, dapat natin i-consider ng mga listeners and viewers natin, sir, para mapabuti ang sustainability, sir, gano'n, ng paggamit ng pataba sa mga sakahan? Mga tips po or hakbang? Ayun. So, actually, may consideration yung season. Actually, dito sa atin, sa Nueva Ecija, mas mataas yung potential na ani kung dry season. Lalo kung hybrid. So, yung variety, kasama rin siya. Kasi yung mga hybrid, mas efficient silang gumamit ng mga inputs eh. Kaya mas mataas yung potential yield nila during dry season. Pero kung sa wet season, ay less or prone sila sa mga sakit. So, season, yung variety, consider din natin yung meron ka bang source ng patubig. Kasi kung maglagay ka ng pataba, hindi naman malulusaw ka agad. So, isa rin yun sa consideration. So, mas mataas din kasi palagi yung potential na ani kapag sufficient yung patubig mo sa lugar. Kaya, pwede ka nung magdagdag nung pataba kung ang variety mo ay mataas yung potential niya. And yung binabanggit ko kanina, yung economic stability o yung situation ng farmer. So, doon po kasi sa ginamit natin na mga tools, magre-recommend siya kasi per hectare or kung ano yung situation ng palayan mo. So, kung kaya ba nating sundin. Though marami naman pong mga option, kasi may mga farmer din kami sir, maganda naman po yung meron basis, kaya lang di namin kayang bilhin. So, kung sagot natin sa kanila, marami pong programa ang government. Pwede ka bang mag-avail ng credit program para masustain mo yung kailangan ng palay mo. So, yun yung mga programa ng government din na dapat ina-avail nila. Kasi kung palaging reason natin ay wala kayong pambili, bakit hindi natin gamitin yung mga binibigay sa kanilang mga program para mas sure yung kanilang
profit. So, yun. So, mga binanggit natin, kung may nakaligtaan, pwede naman sila magtanong pa sa atin. Ayan. So, mahalaga din talaga, sir, yung pagpapatubig, sir, lalo na sa lugar po natin ngayon na dry season po sa atin ngayon. So, mahalaga na may tamang sukat din, sir, ng tubig. Tama po ba? Ayun. Actually, hindi lang tubig. Andun na rin yung proper land preparation, halimbawa. Kasi kung hindi pantay yung lupa mo, so mahirap magpatubig. Kasi doon sa matataas na parte, yung ilalagay mo ng pataba, matagal malusaw. So ma-expose lang sa sikat ng araw, baka hindi gaanong magamit ng halaman. O kaya sa nalulubog na area, masyadong malalim yung tubig. So sumasama lang siya. Doon, 'di ba? Pag malalim yung tubig, mataas yung pressure sa ilalim, baka sumasama lang siya sa tumatagas. So sayang din yung pataba nilalagay natin. Ayan. Kung gusto niyo naman po malaman yung water management, ay may previous episode po kami ng water management. Kasama naman po si Dr. Christine Pascual. Ayan. Galing din po siya sa PhilRise. Maaari niyo po itong panoorin sa mga Facebook page po ng Radyo Agri at DA Philmec. Ayan. So, maraming salamat po, sir, sa mga impormasyon na hatid nyo sa amin, at sana nakapag-take down notes po ang ating mga Karadyo Agri na listeners and viewers po natin. So, ayan. So, wag po muna tayong aalis dahil atin mo po muna nating panoorin ang boses ng magsasaka. Si Rahib Mamaluba, Farm Manager ng Al-Rahman Farmers Multipurpose Cooperative sa Barangay Manungkaling, Mamasapano, Maguindanao del Sur. Bago pa dumating yung RC program, ay masasabi natin na napakahirap talaga. Kasi dati-rati yung doon sa pagsasaka namin ay nagmamano lang po kami sa pagbubungkal ng mga lupain. Kasi wala po talagang programa noon na dumarating po sa aming kooperatiba. Nung pumasok na po si RC, ay doon po kami nakaginhawa po dahil nabigyan po kami ng isang makinarya na yung tinatawag po na precision seeder. Ay unang-una po ay nakapag-save po kami ng gastusin. Dito po sa amin, ang bayaran po ng taniman dito dati ay umaabot po ng alos 10,000 kada isang hektarya. Umuubos po kami ng nasa 100 to 140 kilos na binhi sa isang hektarya. Subalit dito po sa precision seeder, gumagamit lang po kami ng nasa 20 to 40 kilograms lang po na binhi. Sa tama at mga bagong makinarya. Sige na, tara na, tayo'y magtanim ng tagumpay. Yung pinakamalaking impact po sa amin ng RC program, yung pagsasanay sa mga makinarya na kung paano po yung wastong paggamit upang umusbong po yung aming kabuhayan. Simula nung naging operator ako ng rice precision seeder, nagkaroon ako ng trabaho at panggastos sa aking pamilya. Sabay, tuklasin ang kinabukasan, buksan ang ating kapalaran, arangkada. Lahat po ng membro po ng Al-Rahman ay nakakatanggap po ng seeds na galing kay RC, na yun po ang dahilan para umangat po yung aming ani. Pangalawa, nabigyan din po kami ng mga makinarya tulad ng precision seeder, combine harvester, at saka mga trainings tulad ng financial literacy, proper operation and maintenance ng farm mechanization. Pangatlo po yung mga extension service program, at saka yung pangapat yung loans and credit ay nakabigay rin po sa amin ng tulong yung RC program. Sabay, tuklasin ang kinabukasan, buksan ang ating kapalaran, arangkada. Kung may mga pagkakataon na maaari pa po nating dugtungan po para marami pa po tayong matulungan na mga
maliliit na mga magsasaka para po umangat naman po ang kanilang kabuhayan, lalong-lalo na po sa laylayan. Ayan. At yan po ang ating mga beneficiaries na nakatanggap ng mga makinarya mula sa Maguindanao del Sur, Al-Raman Farmers Multipurpose Cooperative. Ayan. Naway nakatulong po ang ating mga makinarya upang mapataas po ang inyong ani at kita. Yan. So, magbabasa po muna ulit tayo ng ating mga comments and kung may mga questions po, ayan, sa ating live. Ayan. So, watching from Gabaldon, si Miss Arlene Saludes. Ayan, hello po. Good morning po. At watching from Albay naman po, si Miss Esther Arabis. Ayan, good morning din po. Good morning po kay Sir Bong Apolinario. Watching from GI Farmers Irrigators Association sa Occidental Mindoro. Ayan, good morning din po kay Ma'am Arlene Detisio from Samahang Magsasaka ng Daligan, Subic at Municipal Agriculture and Fisher Folks Council. Ayan. At good morning din po kay Ma'am Joanne, watching from Butuan City. Ayan. So, may pahabol din pala tayong question kay Sir Frederick from our viewers. Galing po ito kay Mr. Derwin Villena. So, Sir, ang tanong po niya, nire-recommenda po ba ninyo ang paglalagay ng foliar fertilizer? Ayan. So, actually, maraming ang mga promote ng foliar fertilizer. Base sa mga expert, ay mas improve na ngayon yung foliar fertilizer. Though, ang i-consider natin doon ay saan ba kumukuha ng sustansya yung palay. So, mas mabilis makuha ng halaman kung through ugat niya. At gaano ba kalami yung taglay na sustansya ng foliar. Kasi kung ikukumpara natin doon sa macro element, ito yung nitrogen, phosphorus, potassium, mula sa 1 kilo, halimbawa, ilang percent lang ba yung NPK doon? Kumpara sa sako-sako natin na ilalagay. So, hindi pwedeng puro foliar lang. Kasi, yung palay natin, mas kailangan niya ng mas malalaking o mas madami. So, kung micro element, ayan, the best ang source niya is through foliar. Ayan. So, yun po. Basahin din po ninyo kung yung foliar na gagamitin ninyo ay approved na ng FDA para ma-ensure po natin na effective yung ating gagamitin. Ayan. Thank you, sir, sa pagsagot po sa ating katanungan from dun sa viewers natin. Sir, baka meron po kayong gustong idagdag, sir, na impormasyon po na hindi po namin naitanong ganun, sir. Actually, kaya po dun sa una natin na binanggit kanina, yung paggamit ng organic and inorganic na pataba. Palagi kasing magkasama yan. Ang halaman kasi ay kailangan niya ng pataba doon sa tamang panahon na usually yung organic kong pataba ay mabagal yung release. So, pero mas mainam na gamitin po natin yung mga organikong pataba para gumanda yung lupa po natin. Dahil ngayon, alam naman natin yung machinery, lalo yung combine harvester na ikakalat na yung dayami. So, hindi na rason ngayon ng farmer na mahirap ikalat yung dayami dahil nakakalat na. So, yun po, huwag na niyang susunukin. Kasi yung dayami, malaking factor po yan para ma-improve pa rin lagi, ma-recondition yung lupa. Tapos, yun po, kung may mga tanong kayo tungkol sa pagpapalayan, hindi lamang po sa pataba,
ay pwede po kayong magtanong po sa amin pong PhilRice Tech Center. Ang number po natin is 0917-111-7423. So ano man po yung tanong po ninyo tungkol sa pagpapalay, ay handa po kami, yung mga eksperto po ng PhilRice, na sumagot po sa inyong mga katanungan. So pwede rin po kayong tumawag po sa amin mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 po ng hapon. Sir, baka may mga sir, announcements or trainings po na about sa tanim po ng tamang pagtatanim ng pataba. Ayun, actually po, ang PhilRice, actually, katuwang po ng iba't ibang agency, nagsasagawa rin ng mga trainings or seminars. Though, sa amin po kasi, mas hinihikayat po yung mga magte-train sa mga farmer. So, kung kayo po ay mga agricultural extension worker, pwede po kayong mag-message po sa amin, or much better po ay doon po sa partner natin yung ATI, kasi sa kanila po yung mandato doon sa pagtitrain sa mga magsasaka. So though palagi rin naman po na nag-i-invite sila ng mga taga PhilRice na maging resource speaker sa mga training po nila. So, may question ka pa ba, partner? Wala naman ako. Ayan, so dito po nagtatapos ang ating fertilizer application sa episode ng Usapang RCEP. Sir Frederick, maraming salamat po sa pagpuntan po ninyo dito at sa pagbibigay po ng oras para sa ating mga viewers and listeners ng Usapang RCEP. Thank you, sir. Ayan, maraming salamat din sa pag-invite. At sana po ay meron po kayong natutunan sa ating ginawang talakayan. Ayan. So, Sure, sir. Sure po na meron. ayan. Sa dami, sir, ng mga information. Ayan. So, thank you po. Maraming salamat. So, ayan po. Lagi po sana tayong tumutok sa at makinig at maging updated sa RCEP Mechanization Program. Hanggang sa susunod po, ako po muli si Gian. At ako naman po si Pia. Lagi po nating tatandaan na sa RCEP Mechanization Program ng PhilMec, may makinarya kang maaasahan. Ito ang Usapang RCEP, modernong pagsasaka, kaagapay ng magsasaka. Aarangkada ang magsasaka sa tamang makinarya.